H, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hiningal ka ba? Ayan, nagtakbuhan po dito sa, hindi naman takbuhan, ayan, Nagulat lang lakay. maayos naman. Yes, Dahil organized. Meron po kaming fire drill po mahabigan dito sa Manila Broadcasting Company kanina eksakto alas 4. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Oras sa ganap na alas 4:16. RH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. At 16 ng buwan ng Marso. It's Swell Day. Ubus na lakay. Ubus na ba? Naipang Ayan. diesel na po. At narito ang headlines ng ating mga balita. Nako mga kuya, ha? Ayan. Makinig kayo dahil ang presyo ng diesel posibleng pumalo sa mahigit na 100 piso kada litro ngayong linggo. Ayon sa Department of Energy. Patay tayo dyan. Department of Energy binahan ang daang-daang reklamo laban sa mga abusadong gasolinahan. Magpasara. Nationwide, tigil pasada kontra serya ng oil price increase. Ikinakasan ng piston sa Huwebes. Taas singil sa pasahe ng pampublikong transportasyon ilalabas ng LTFRB bukas. Sa bayang pamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy, aarangkada na bukas. Uunahin ng mga tricycle drivers ayon sa DSWD. Higit 54,000 pulis ikakalat sa buong bansa para matiyak ang ligtas biyahe sa Semana Santa. Pilipinas na natiling bullying capital sa buong mundo. Pagtaas ng kaso ng pambubuli sa mga eskwelahan, ikinababahala na. 500,000 pisong reward inilabas ni Mayor Isko Moreno para mahuli ang pumatay sa isang retiradong pulis. National Unity Party na pinamunuan ni Congressman Deputy Speaker Ronaldo Puno abay nagbabalak ng kumalas sa mayorya sa Kamara. Aba, dismayado sila sa liderato ni Speaker Faustino Boji III. Naantalang water supply ng Maynilad sa Southern Metro Manila sinisi sa epekto ng amihan. MMDA traffic enforcers at street sweepers muling binigyan ng 30 minutong heat stroke break hanggang March 31. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Bad news. Tataas ng 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Samantalang sa diesel naman ay maaring tumaas ng 20 pesos hanggang 23 pesos and 90 centavos kada litro ng diesel. At maaari namang tumaas ng 8 pesos and 90 centavos ang kada litro ng kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, staggered o utay-utay ulit ang implementasyon ng taas presyo ng petroleum products simula bukas. Ilan sa mga oil companies ang magpapatupad na adjustment sa loob ng 2 o 3 araw. Noong isang linggo ay sumipa na ng 7 pesos hanggang 13 centavos ang kada litro ng gasolina.
Samantalang 17 hanggang 24 pesos naman sa diesel at 32 hanggang 38 pesos naman itinaas sa presyo ng kerosene. Dahil dito ay posibleng pumaro na sa 114 pesos and 90 centavos ang kada litro ng diesel. Patay tayo dyan mga kuya, ha? At 91 pesos and 60 centavos naman sa gasolina sa Metro Manila. At iba pang lunsod ngayong linggo. Grabe sa probinsya, mas mataas. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy sa oil companies para masigurong tuloy-tuloy ang fuel discount programs para sa mga public utility vehicle drivers, TNB drivers, delivery riders at iba pang motorista sa gitna ng gyera sa Middle East. Kasalan to ni Trump eh. Nakatanggap ng 646 na reklamo ang Department of Energy laban sa mga gas station sa gitna ng serye ng mega oil price hikes. Ayon kay Undersecretary Wimpy Fuentebella, sa pamamagitan nito ng eGov portal na binuksan ng DOE at Department of Information and Communications Technology o DICT. Pinakamarami sa pumasok na report noong Marso 9 na nasa 344, 190 naman noong Marso 10, 70 noong Marso 11 at 24 noong Marso 12 at 11 noong Marso 13. Sabi ni Fuentebella, 4 sa mga reklamo ang naresolba na, 584 ang bukas pa at 58 ang sarado na. Pinaliwanag ng opisyal na sumasalang ang report sa validasyon ng DOE Oil Industry Management Bureau at pinag-aaralan ng legal team kung dapat kasuhan ng mga gas station. Kung mapatutunayan sa pool ng asunto ang sangkot sa gasolinahan at maaari pang kanselahin o bawiin ang kanilang Certificate of Compliance. Hindi pa man naipapatupad ang panibagong oil price increase para ngayong linggo, ay naghihigpit na ng sinturon ang mga jeepney drivers. Kwento na ilang jeepney drivers na bumibiyahe ng EDSA crossing Pasig at Rizal. Ang dating 300 pesos nilang pangkrudo ay umabot na ngayon sa 500 pesos. Sa Marcos Highway naman, ang mga biyaheng Marikina hanggang Rizal, sabi nila na ang dating 500 pesos na 10 litro ng diesel ay umaabot na lamang sa 6 na litro. Sa kabila nito ay tinanggi ng mga drivers na may mga kasama silang naniningil ng sobra sa Pasay kahit wala pang anunsyo ang LTFRB. Kaso nito na ilang sumbong na may nagpapatong na umano ng singil sa pamasahe noong pang nakalipas na linggo. Sabi ng mga jeepney drivers, bawal pang maningil ng dagdag pasahe kung wala pang bagong taripa o fare matrix mula LTFRB na inaasang i-anunsyo din bukas, araw ng Martes. Samantala, kasado ang nationwide tigil pasada ng grupong Piston sa darating na Huwebes dahil sa malakihang taas presyo sa petrolyo dulot ng giyera sa Middle East. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, ang protestang ito ay para kundinahin ang naging agresyon ng bansang Amerika. Layon din nitong kalampagin si Pangulong Bongbong Marcos para maglabas na ng executive order na magsususpindi sa excise tax sa langis. Kasabay nito, sinabi ni Floranda na maghahain din sila ng petisyon para sa 5 pisong taas pasahe upang mabawi nila ang kanilang kita na nauubos lamang sa pagkakarga ng diesel. Maghahanda naman ang Philippine National Police ng tinatawag nilang mobility assets para maibsan ang epekto ng ikakasang transport strike ng grupong Piston. Kaugnay ito ng malaki ang taas presyo ng langis dahil sa bakbakan sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Inatasan ni PNP Chief General Melencio Nartates ang NCRPO na magipag-ugnay na sa transport group na magsasagawa ng kilos protesta para sa mga kukulang security plan. Pasado na ang tigil pasada sa darating na Huwebes para ipanawagan ng grupong Piston ang pagsuspindi sa excise tax sa langis
at 5 pisong taas sa pasahe. Sa iba pang balita, iimbestigahan na rin ng Philippine National Police ang mga gasolinahan na biglang nagsara o tinawag nilang ghosting. Sa gitna ito ng paghingi ng tulong ng Department of Energy sa pulisya para bantayan ang posibleng profiteering at hoarding sa panahon ng oil crisis. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., magtatakda sila ng mga help desk para maging sumbungan ng mga motorista. Maaari ring itawag sa 911 ang reklamo tungkol sa anumang pandaraya sa bentahan ng mga produktong petrolyo. Babala ni Nartates, asahang aaksyon ng pulis kung mapatutunayang illegal ang closure ng mga gas station at hindi ito dahil lamang sa hamong kinakaharap din ng mga negosyante. Nagbabala naman ang pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas ng malaking pagbulusok sa produksyon ng isda sa unang quarter ng taon. Ayon sa Pamalakaya Chairperson Fernando Hicap, tumaas ng 60% ang fuel cost ng bawat fisher folk. Mangisda kaya napilitan silang ibaba sa 4 hanggang 6 na oras kada araw ang kanilang pangisda. Batay sa kanilang pag-aaral, lumabos sa 640 pesos kada araw ang gastos sa petrolyo ng bawat mangisda na karaniwang kumukonsumo lamang ng 8 to 10 liters lamang ng diesel. Dahil dito ay tiyak na maapektuhan ang supply ng isda at maging presyo ng sa mga pamilihan. Kinundina ng grupong Pamalakaya ang usad pagong at insufficient na distribution ng fuel subsidy sa hanay ng mga mangingisda. Samantala, maaaring i-anunsyo na bukas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagtaas ng pasahe sa public utility vehicles. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, makikinabang sa fare increase sa mga jeepney, bus, P2Ps o point-to-point buses, gayon din ang airport taxis at TNVS sa Metro Manila. Sinabi ng opisyal na ang pinag-uusapan na lamang ngayon ay kung agad na ipatutupad ang pagtaas kasabay ng pagpapalabas ng desisyon na nabanggit o sa nabanggit na usapin. Hindi naman kasali sa nakatakdang fare hike desisyon ang mga UV Express, motorcycle taxis at regular taxi dahil noong nakalipas na linggo lang sila nagsumite ng kahilingan para sa taas pasahe. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Sa bayang pamahagi ng 5,000 fuel subsidy arangkada na bukas. Pero ayon kay Mayor Francis Zamora, unahin muna ang mga tricycle drivers. Samantala, mga miyembro ng National Unity Party sa Kamara abay nagbabalak ng kumalas sa mayorya. Abay dismayado raw sila sa liderato ni Speaker Faustino Boji III. O gusto nilang pumalit bilang Speaker. Ay, ganun ba yun? Samantala, Yorme Isko Moreno abay naglaan ng kalahating milyong pisong reward sa sino mang makapagtuturo kung sino ang pumatay sa isang retiradong pulis na kanyang security escort. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Aba, Kuyang Larry Francisco. Aloha. Oras, 4:30. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng